Okay, mga kabunyog, mga kababayan, yung mga supporters ng Duterte, tulad nito ni Malo Tiquia, yung nakikita nyo sa picture, political analyst daw ito. Ito yata yung nasa likod ng Okta. Ano? Siya ba yung nasa Okta o Publicos Asia? Sa Okta yata itong si Malo Tiquia eh. Alam nyo itong si Malo Tiquia, dati ito kay Isko Moreno. Ha? Dati ito kay Isko Moreno. Pero nung bandang uli, nung makita niyang mahina si Isko Moreno, lumipat ito kay Marcos. Tapos ngayon naman, Duterte naman siya, Sara. Kaya sarang-sara ito eh. Ha? Sarang-sara Duterte itong si Malo Tiquia. Ngayon, may mga pasurvey daw siya. Sabi niya, may pasurvey daw siya na malakas daw talaga si Sara Duterte. At ang sabi niya, ngayon daw ngayon daw kung patuloy daw naaapihin, kung patuloy daw naaapihin ng administrasyong Marcos Jr. at saka ni Martin Romualdez, kung patuloy daw aapihin yung mag-ama. Kasi sabi niya inapi daw si Sara dahil tinapyasan ng confidential funds. Tapos ngayon naman daw tungkol sa issue ng ICC, inaapi naman daw si Duterte. Pati daw yung mga kakampi ni Duterte tulad ng Seminay, inaapi daw. Pag nagpatuloy daw ang administrasyon ni Marcos Jr. at ni Romualdez sa pang-aapi sa mag-amang Duterte, magagalit daw ang tao at pagdating daw ng elections, ito ang sabi niya mga kabunyog, pagdating daw ng election sa 2025, baka daw matulad sa baka daw matulad kay sa 8 Diretso. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, matatalo daw ang kampo ni Marcos at ni Romualdez. Kasi magsisimpatiya daw ang mga tao sa mag-ama, kay Sara at kay Digong. Malakas pa daw si Digong eh. Ang tao daw ay na kay Duterte pa. Yan ang paniwala niya mga kabunyog, mga kababayan. Anong tingin nyo dyan? Anong tingin nyo? Ang sinasabi niya, inaapi daw si Sara. Tinapyasan daw ng confidential funds eh. Tapos plano pang papasukin ng ICC. So inaapi naman si Duterte, si Digong. Ang mga Pilipino daw, kumakampi daw yan sa mga inaapi. At si Duterte daw, magaling talaga yan sa politika, political strategist yan. Yun ang mga paliwanag nito ni Tiquia. Kaya, pag ginawa daw yan pag tinuloy-tuloy daw yan ng administrasyon ni Marcos at sa ni Romualdez, magagalit ang tao sa kanila, pupulutin daw sa kangkungan o sa inodoro ang mga kandidato ni Marcos at ni Romualdez sa 2025. Mananalo daw ang mga kampo ni Duterte. Yan ang paliwanag niya. Ito mga kabunyog, pakinggan natin. Pero yung ginagawa nila sa dalawang Duterte, isa binubugbog mo sa CIF na leading to impeachment. Yung isa binubugbog mo sa ICC. 'Di ba? Doon pa lang yung kwentong 'yon. Sa tingin ko it will get the base to say, mali naman yung ginawa sa inyo. I think it's very clear naman kasi sinabi ni FPRR dito, diretsuhan eh. Pag pinatalsik nyo anak ko dyan, tatakbo ko. Tatandaan po natin, ang Duterte lamang ang nakapag-zero ng kalaban. Yung batuhan, yung gikan na kung i-impeach niyo yan. Kasi everyone was saying may impeachment resolution. Ang lumabas ICC. So, kung titingnan mo, who is dictating the tempo? It's not the present administration. It's him. They are reacting to a preview. To what he's saying. Yeah, to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila. Hindi naman tanga ang dating Pangulo. Ay yung pagbabalik politika ni Tatay Digong, sakaling mapatalsik. Yung mapatalsik, mukhang remote na po yan, although marami talagang naglalaro sa ating lipunan dito, nagpapagulo sa sitwasyon natin dito sa bansa, nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Miss Malo, ano po yung assessment ninyo, evaluation dito, na si Tatay ay dahil medyo napipikon, ay nagbanta na babalik politika? Alam nyo po, yung salita ni dating Pangulong Duterte, malaman ho yun, no? Malaman in the sense na parang sinasabi, umayos kayo, kung hindi, nandyan ako.
Marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang siguro hinihintay na makapasok siya muli. Dahil makikita natin yung pamumuno niya diretsyo, with certainty, hindi yung paligoy-ligoy o subject to interpretation. Alam po nyo sa liderato napakahalaga na diretsyo ang sasabihin mo, hindi yung subject to interpretation ng kung sino-sino, lalong gumugulo yung sitwasyon, no? Okay. So sa tingin ko, kahit na napakahirap yung gagawin niya dahil nga na-raid na yung partido niya, nakikitaan ko na ang posibleng pagbabago ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung aalsin mo na lahat yung mga naan dyan, ang tanungan ng iba, sino ang tatakbo dyan? Alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat ng umaakyat. Sa tingin ko, itong gagawin ng PDP laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may paninilbihan sa bayan ang linalagay sa isip. Mahirap yung gagawin niya dahil kulang sa lahat. Pero sa tingin ko may mga taong tutulong sa kanya. Katulad na rin yung nangyari nung 2016. Marami nagsasabi spent force na si dating Presidente Duterte. Sa tingin ko hindi ho. Kung yan ba naman spent force, di sana hindi nagre-react ang political establishment kung talagang wala nang saysay si Pangulong Duterte. Opo. Okay. So ang sinasabi niya mga kabunyog, kahit na ni-raid na ang mga miyembro ng PDP laban, kahit na iilan na lang ang PDP laban, kahit na walang masyadong pera nga daw ngayon ang kampo ni Duterte, kasi siyempre ang administration ay si Marcos at si Romualdez. Pero sinasabi nito ni Malo Tiquia, di umano'y political analyst siya, na si Duterte pa rin dyan ang malakas. Kasi si Duterte sanay siya sa laban na walang pera. Kasi nung lumaban daw ito nung 2016, wala siyang makinarya, walang pera. Nang tumakbo itong presidente, mahina daw ito. Pero bakit tinalo niya yung mga kalaban? Tinalo niya si Maroas, tinalo niya si Grace Po, tinalo niya si Binay. Yun ang sinasabi niya. Pero ang hindi niya naiisip, noong 2016 nang tumakbo si Duterte, marami pa siyang napaniwala. Marami pa siyang napaniwala. Yung mga pangako niya na susugpuin ng droga, susugpuin ng kriminalidad, lalabanan ng katiwalian. Marami pa siyang napaniwala sa ganon. Marami pa siyang naloko. Pero nakita na ng tao yung 6 na taon ni Duterte. Yan ang hindi nakikita nito ni Malo Tiquia, mga kabunyog. Hindi niya nakikita yung 6 na taon, nakita na ng tao kung ano yung pamamalakad ng Duterte. Anong nakita ng tao? Na wala naman, hindi naman nasugpo ang droga, ang dami lang pinatay. 30,000, 25,000 to 30,000 ang pinatay. Karaniwang mga karaniwang tao yun, mga mahihirap. Ang dami lang pinatay, pero wala naman, hindi naman nawala ang droga. Lalo pa nang dumami. At nakita rin ng mga tao, sa 6 na taon ni Duterte, pinagkanulo tayo, bininta tayo sa China. Nung nagtumakbo si Duterte noong 2016, wala pa yung mga yan. Kaya napaniwala pa ang tao, nabilog niya pa ang ulo ng mga tao. Pero ngayon hindi na, may basinahan na ang mga tao. Nakita na ng mga tao kung anong nangyari sa panahon ni Duterte. Yung sinasabi ni Duterte na lalabanan ng katiwalian, wala naman. Hindi naman nasugpo. Kaya itong si Tiquia, ang sinasabi niya noong 2016 daw, wala naman daw pera si Duterte, wala naman daw makinarya. Pero bakit nanalo daw? Iba, malaki ang pagkakaiba ng 2016. Noon, wala pang basihan ang tao kung anong klase ang gobyerno ni Duterte. Nagtiwala pa ang tao, oo nga, subukin naman natin tong si Duterte. Mukhang magaling ito kasi matapang to. Pero nakita ng tao, hindi. Wala rin. Pinahamak tayo ni Duterte. Kaya mali yung analysis mo, Tiquia. Itong midterm ay nalalapit na, 2025. Although marami po sa mga legal luminaries natin nagsasabing wala namang illegality. Kung sakaling makisabong, makilahok sa politika si dating Pangulo, si Tatay Digong, in 2025, how soon palagay nyo na he will make it true to his words
na pumasok ngayong 2025? Ay, kasi ho, ang pagbubuo ng isang slate, napakahirap niyan, lalo na kung outsider ka, na retired ka na sa iyong panunungkulan. Tapos, syempre, ang pondo, napakahalaga ho sa politika ng pondo. Pero, dahil wala ho tayong oposisyon na matuturing ngayon, yun ang kagulat-gulat ngayon sa political dynamics natin. Wala ka maiturong oposisyon eh. Parang yung oposisyon kasama na sa administrasyon. So, kung magkaganon, wala yung kritisismo. Ang kritisismo ho, napakahalaga niyan sa isang demokrasya. Yun yung sinasabi ni dating Senator Joker Arroyo. No? The minority rights will have to be protected kasi that assures you a vibrant democracy. So ngayon, meron hong void na pwedeng punan ng isang dating Pangulong Duterte. At mahihirapan po pag pumasok yan, pag inalaw nilang pumasok. Kasi dun sa aming survey, at least, parati ho siyang nagtatap. At sanay ang isang Rodrigo Duterte tumakbo galing sa wala at galing sa outlier. Yan po ay nagawa na niya noong 2016. Yun ay bilang Pangulo. Yung senador ho, madali lang yan, lalo na pag magtulungan at strategic yung pagpili mo dun sa 12. Ginawa ho nila yan noong 2019. 2 slates. Tayo nagulat, may slate ang anak, may slate ang tatay, ang sumosobra sa 12, mamili ka dyan, nasa inyo. So, sa tingin ko, it will also be out of the box na ang gagawin nila dito sa 2025. Kaya lahat nag-aabang. Kasi hindi ho talaga si Pangulong Duterte, hindi ho yan talaga based on a campaign book eh. Talagang wido, at saka talagang gut politics. Yung magaling ho siya sa ganun eh. So lalagyan mo lang ng disiplina, saan pupunta, saan iikot, sino bang malakas, sino ba ang maglilid ng slate na yon. Marami pong mga bagay-bagay na kailangan pag-aralan para maging competitive ang slate ng dating Pangulong Duterte. Doon sa Kamara po. O yan, mga kabunyog, sukang-suka na kayo dito sa babaeng ito, ano? Maraming nagre-react. Attorney, sino ba yan? Ha? Ano yan, mga kabunyog? Si Malu Tikia. Ano yan? Talagang diehard Duterte yan. Pero pali ano yan eh, opportunista rin yan. Nung panahon, ano yan, tama po ang inyong mga reactions. Yung sinasabi niya na nung 2016, walang pera halos si Duterte, walang makinarya pero nanalo, ay yung panahon na ang tao, ano pa sa kanya, gusto pa siyang testingin. Testingnan nga natin to. Parang ganon. Pero ngayon hindi na. May nakita na ang tao sa 6 na taon ni Duterte. Wala na yan. Ano yon? Sa totoo lang, hindi nito alam nito ni Malu Tikia. Ang akala niya napakalakas pa raw ng Duterte. At si Marcos daw at si Romualdez, kapag patuloy daw na inaapi si Sara at si Digong, ay magagalit ang tao. Baka daw ang mangyari, yung mga kandidato ni Romualdez at ni Marcos Jr. ay pulutin sa kangkungan, sa inodoro, parang utso diretso daw. Sige nga, tingnan natin, tingnan natin. Ang tao kahit papano ay natuto na rin eh. Kahit naman ang tao, ang mga Pilipino ay madaling maloko, pero natuto na rin sila kay Duterte. Hindi na ganun. Ang tao kung dati, wala pang basihan para sabihin na si Duterte ay wag nating iboboto. Ngayon mayroon na eh. Doon lang sa issue ng China, kilalang kilala na ang Duterte, yung mag-ama na yan. Maka-China yan. Malaking issue yan sa tao. Yung tungkol sa confidential funds, na-expose si Sara doon. Nagahaman siya sa pera ng bayan. Ano yun? Sirang-sira si Sara doon. Kaya itong si Tikia, kung nabayaran siguro ng malaki to. Masyado niyang pinapalaki ang kapasidad ng Duterte. Makikita niya yan sa 2025. Mga kabunyog? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog.
Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.